lupa, murang bigas. At nangako pa kayo ng maunlad na bayan, yun pala'y mga nalipunan. Diba, pangako nyo'y bang Pilipinas? At amis lupa, murang bigas. At nangako pa kayo ng maunlad na bayan, yun pala'y mga nalipunan. Iyon lang. Imbis na bagong Pilipinas, naging bangag na lipunan ang nangyari sa ating bayan. Papayagan ba natin to, mga kababayan ko? Huwag naman. Okay, welcome back sa Pinoy ang Birador. Dito sa pinakabagong mga balita na ating pag-uusapan ngayon, na mga balitang mahalaga at tunay na nangyari na siyang nagmumulat sa atin sa katotohanan kung dapat ba tayong makialam at bumira sa mga nangyayaring ito sa ating bayan. Pag-usapan natin ito ngayon si Senator Amy Marcos. Senator lang tawag ko sa kanya, hindi na senatong Kasi nakikita ko na talagang ginagawa na niya ang kanyang tungkulin bilang isang senador. Sa papaanong paraan, mapapakinggan natin mamaya-maya ang kanyang boses kung gaano siya kadesidido at kadeterminado maipakita sa taong bayan na din siya nagbibiro sa kanyang ginagawang Senate hearing tungkol sa extraordinary rendition ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang pangalawang pag-uusapan natin, bibigyan natin ng reaksyon, itong press briefing kaninang umaga ni Auntie Claire. Hoy, Integrated Bar of the Philippines, tanggalan nyo na ito ng lisensya ito si Auntie Claire. Parang hindi abogado Nakailang panawagan na ba ako? Integrated Bar of the Philippines. Saan naman marinig nyo na ito? Tanggalan nyo na ng lisensya itong... Panoorin natin pakinggan natin kung itong kahunghangan ni Auntie Claire at kung paanong nahuhuli ng mga Malacanang press corps na nagsisinungaling sa kanilang harapan. Ngunit bago ang lahat, kung bago lang kayo dito sa ating channel at di pa kayo nakapag-subscribe, ano pang hinihintay? Gawin nyo na pong pumindot at huwag kalimutang pindutin ang bell all button para di kayo mahuli sa mga balita at mga kaganapan dito sa ating channel. At pasuyo rin na makilike at makishare para mas maraming tao ang marating nitong ating mga balita at ating mga reaksyon. Una nating ibibigay sa inyo ngayon ay itong balita na galing sa UNTV. Pakinggan nyo mga kababayan kung paano talaga ginampanan ni Senator Amy Marcos ang kanyang tungkulin bilang isang matinong mamamayan, kasi matinong mamamayan na siya ngayon ng Pilipinas. Hindi lang isang senador, kundi isang matinong mamamayan ng Pilipinas na may obligasyon at karapatang umangal at may obligasyong magsampa ng reklamo sa mga kinauukulan kung sino man ang dapat managot dahil sa mga umaabusong may mga kapangyarihan na inilagay natin sa gobyerno. Ngayon, bakit ko tinawag siyang senator?
dahil maganda po ang kanyang ginagawa. Ngayon, bumibilib na po ako sa kanyang ginagawa. Dahil ito, hindi na po ito biro-biro. Tutuhanan na po ito, mga kababayan. Desidido na po siyang mapanagot kung sino talaga ang may pakana sa pag-extradite kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Narito ang balita, mga kababayan. Pakinggan nyo. Sa Ombudsman. Monica, mga paglabag sa batas at saligang batas at iba pang mga natuklasan sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Ito ang nakadetalye sa Chairman's Report na sinumite sa Ombudsman ni Senador Amy Marcos, Chairman ng Committee. Personal na dinala ni Senador Amy Marcos sa tanggapan ng Ombudsman ang Chairman's Report batay sa 3 Senate hearing ng komite. Kaugnay ito ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte at pag-turnover sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Inirekomenda nito ang ilang kaso laban kina Justice Secretary Crispin Remulla at sa kapatid dito na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Tama! Yan ang pinaka-the best na gawin mo. Kaya ngayon tinawag ko na siyang senator dahil pinakamaganda itong kanyang ginawa ngayon. Talagang may katotohanan na ito. Hindi na to drama-drama lang, mga kababayan. Kaya bibigyan na natin siya ng benefit of the doubt. Kabilang rin dito sina Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil, PNP Criminal and Investigation Detection Group o CIDG Chief Major General Nico. Alam nga namang ma-absent itong si Marbil at saka si Turi. Sa dami na ng batas na nilabag nito, mga hinayupak na ito, sigurado talaga ako itong mga taong ito, hindi ito magpapakita ng walang mga backup sa publiko. Lalong-lalo nito si Turi. Illegalista itong hayop na ito eh. Illegalista itong hayop na to. Hindi ba naman ito hayop? Alam niyang labag sa batas itong mga pinag-uutos sa kanya. Kung alin yung mga labag sa batas, yun ang ginagawa niya. Tulad nung panahon na siya ay nadestino sa Calbayog City. Ang nangyari? Dumami ang mga pulis doon na siyang mga tirador din. Kaya na naging persona non grata itong si Turi doon sa Calbayog City. Ngayon, hindi pa naging si IDG. Alam niyang illegal ang ginawa, ang inutos sa kanya ni Bangag na hulihin naiarestuhin si dating si Pastor Kibuloy. Anong ginawa? Sinilbihan ng warrant of arrest si Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng ibang pangalan. O hindi ba yan illegal? Kasi kung legal ito pinagagawa nito, dapat pangalan ni Pastor Kibuloy ang nakasulat sa warrant of arrest. Batay sa aking pagkakaalala, ang nakasulat yata sa warrant of arrest, ang isa sa napangalanan doon ay Sylvia Simanis. Bakit si Pastor Kibuloy ang ginipit? Hindi tinigilan hanggang din sumuko. Tapos malaki pa nito mga hinayupak na ito na nahuli daw nila. Grabe talaga kasinungaling, no? Kaya dapat na itong Department of Justice Secretary, si Abalos, itong dalawang Remulla na to, itong mag-among Turi at saka Marbil, dapat managot ito sa batas kasi puro illegalista ito. Puro illegalista ito. Kaya dapat talagang kung mabilis nga lang sana umaksyon itong ating Department of Justice, ang Korte Suprema, baka iwan ko lang.
Sana naman, Korte Suprema, bilisan nyo yung pag-action. Para naman itong mga illegalistang itong katulad dito, mabilis lang kayo, mga hinayupak kayo pag mga hindi kilalang tao ang sangkot sa krimen. Kahit hindi sangkot sa krimen, napagbintangan lang ng mga hinayupak na ito, mabilis kayong umaksyon. Pero pag itong mga hinayupak na itong tulad ni Torre, na dami ng reklamo, dami na ng kaso, tulad nitong si Boying Rimulya, dami na ng kaso, pati yung anak niyang nahulihan ng ng mga pinagbabawal na gamot, doon kayo mabilis umaksyon. Oh. Ano nang nangyari? Wala nang nangyari. Wala na magandang nangyari sa kaso doon ng anak ni Bunjing Rimulya. Kaya naman, Korte Suprema, ayusin nyo naman yung trabaho nyo, bilisan nyo naman. Ang laki-laki ng sinasahod namin sa inyo, tapos ganyan kayo kung magtrabaho. Dito tayo, tuloy natin tong balita. Nicolas Torre III at si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw. Tama! Aniya, dapat tuluyang imbestigahan ang kasong ito ng Ombudsman dahil marahil ay may kriminal at sa tipong paglabag ang nasabing mga opisyal ng pamahalaan. Oh. Tayo naman ngayon ang humusga, mga kababayan. Sabi ni Senator Amy Marcos, marahil ay may kriminal na pananagutan. Husgahan na natin, mga kababayan. Talagang mayroong kriminal na pananagutan, hindi marahil. Kasi kung marahil, nag-aagaw pa yung positive at saka negative nun eh. Talagang mayroong kriminal na pananagutan ang mga hinayupak na ito. No? Huwag nang atras abante na isipan. Tuloy-tuloy. Total, yun ang ginagawa nila sa atin. Pinipersecute nila mga vloggers, kahit nagsasabi ng katotohanan, kahit yung mga balita namin ay galing sa mainstream media. Tinetwist daw namin yung mga balita dahil mga fake news peddlers. Di kami sabi ni Auntie Claire. Ngayon, malalaman nyo, mga kabayan, na si Auntie Claire pala ay isa sa mga fake news peddler. Kasi yan ang vlogger na sinungaling. Parang hindi abogado eh. Kahit naunod pa kayo sa mga vlog niya, puro kabaliktaran at kasinungalingan yung pinagagawa. Kaya pala siya kinuha ni Bangag. At aprobado siya sapagkat nakikita, aprobado talaga si Bangag dahil kung ano ang naging papel ni Auntie Claire sa Malacanang, bagay na bagay talaga sa kanyang pagkatao. Sige, tuloy natin ang balita. Tinatransmit ko ang chairman's report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte na tinangay siya hanggang sa Hague at mukhang maliwanag na maraming linabag sa batas, sa saligang batas at pati sa international law. Kaya mananagot, kinakailangan kung mapatunayan ang lahat na ito, ang ilang napakatataas na opisyal natin, 2 cabinet member, ang chief of police, si General Torre at si... Isama mo na yung kapatid mong Bangag. Dahil hindi yan susunod yung mga yawa na yan kung hindi dahil sa utos ng kapatid mong Bangag. No? At isama mo na rin si Lisa Marcos dahil si Lisa Marcos ang advisor ni Bangag. Yan. Si Ambassador Lacanilaw. Nagpasalamat naman ang presidential sister sa pagkilala sa naging investigasyon nila ng British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman. Grabe ang kapal ng dalang papel, oh. Ilang pages kaya yan? 1,000 siguro to, mga kababayan, ang kapal. Ilang clip, oh, ang kakapal, oh. 1, 2, 3, 4, 6. 6 na clips, ganyan kakakapal yung mga yung mga daladalang reports ni Senator Amy. Ngayon, mga babayan,
sabi ni Senator Amy, dala-dala niya daw ang mga reports na marahil ay may pananagutan na kriminal na dapat imbestigahan talaga kasi marahil ay may pananagutang kriminal ang mga taong sangkot sa extraordinary rendition ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sa akin mga kababayan, huhusgahan ko na talaga. May karapatan akong humusga dahil kahit sino sa atin may karapatan tayong humusga dahil tayo ang amo ng mga hinayupak na yan. Ang aking sariling paghuhusga dito sa husgado ni Pinoy ang Birador. Positive lahat? Positive lahat. Ano mga kabayan, positive lahat, mga bangag lahat. Pakinggan pa natin to. Abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC na planong gawing suporta ang Senate inquiry sa hiling nilang mapalaya ang former president. Kinakailangan talagang ipapaabot ko sa lalong madaling panahon basta makatulong at ang alam natin ang sino mang Pilipino ay may karapatan manatili sa sariling bansa at ipagtanggol ng sariling husgado. Talaga, yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Dahil nakasulat mismo yan sa Bill of Rights sa Article 3. Section 1 mismo. No person shall be deprived of life, liberty, and freedom, liberty and property without due process of law. Anong ginawa kay PRRD? Kinidnap? Tapos kung susundin ang Rome Statute, pagbabasihan yung Article 59, dapat ihaharap muna ang isang akusado, ang hinuling akusado doon sa harap ng hukuman. At ang hukuman na mismo ang magdidesisyon kung nararapat bang ipadala sa hukumang internasyonal ang isang akusado. Pero anong nangyari? Hinuli doon sa eroplano pa lang, doon sa tarmac pa lang yata yun. Binasahan daw ng Miranda rights. Tapos anong ginawa? Diniritso sa Pasay para ilipad kaagad papuntang Den Hagen. Kaya mga kababayan, ang aking sentensya sa mga hinayupak na ito, positive talaga. Positive na mga bangag talaga yung mga hinayupak na yan. Kaya dapat talagang kalusin na. Ngayon pakinggan natin itong press briefing ni Auntie Claire para marinig nyo kung paano niya tinatarantado ang taong bayan, ha? Ito, proud na proud pa. Biggest achievement pa ng gobyerno ni Bangag ang pagiging mangungutang. Yung pagiging mangungutang. Tapos, mangungutang daw ng pera para sa mga projects. Hoy, lumipas na po ang ilang taon. Ilang taon na ang lumipas. Magtatatlong taon na. Mag-iikaapat na suna na ang hinayupak na yan. Pero wala pa kaming nakikitang matinong proyekto ng Bangag Administration na mapapakinabangan ng buong sambayan ng Pilipino. Ang mayroon lang, barya-baryang ayuda na napapakinabangan ng ilang mamamayang Pilipino na
Yung mga binibigyan pa ng ayuda, yung mga taong tamad pa. Dinadahilan lamang hinayupak na ito ng gobyerno ito na bibigyan yung mga indigent. Kung indigent sa katulad ko, indigent ako. Pero nakatanggap ba ako ng ayuda sa gobyerno ito? Wala. Wala ako natanggap kahit piso. Kahit isang butil ng bigas, wala ako natanggap. Pero hindi po ako after na makatanggap dyan dahil marunong pa ako maghanap buhay. Malaki po ang aking katawan kahit PWD ako. Bueno, pakinggan natin mga kababayan. Proud na proud pa itong si Auntie Claire. Dahil sa pitch daw pitch. Pakinggan natin ha. Bago po tayo dumako sa ating briefing, ay lamang po ay pinagtibay ang Fitch Rating, ang BBB credit rating ng Pilipinas na may stable outlook. Fitch rating ng Pilipinas na may stable na outlook. Yan lang ba ang magagawa ng Pilipinas? Ang puro pangungutang lang? Wala na ba ibang gagawin ang gobyerno ng Pilipinas na ito kung hindi mangutang lang? Tingnan nyo pa yung mukha ng hinayupak ng babaeng ito. Mukhang mahirap i-explain. Okay, ito, kinggan natin ha. Ibig sabihin, maraming foreign investors ang handang magpautang sa Pilipinas at mababa ang interest dahil sa magandang economic fundamentals ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, nakakatawa lang, no? Binabalita pa talaga yung mga ganyang Ipinagmamalaki pa ba talaga yung mga ganyang klaseng bagay-bagay na hindi dapat ipagmalaki? Lalo lang pinapamukha sa mga Pilipino, sa mga mamamayang Pilipino na mas lalo tayong malulubog sa utang. Dahil daw maraming mga investors ang gustong magpautang sa mababang interest. Payag pa ba kayo niyan, mga kababayan? Tayo rin naman magbabayan eh. Nayupak na ito eh. Utang ang pinag-uusapan tapos wala namang gagawing project na maganda. Wala namang mga bagay-bagay na kapakipakinabang sa taong bayan. Grabe, no? Sige. Naging batayan din ng Fitch Rating ang mga reforma na ipinatupad ng gobyerno para palakasin ang ekonomiya ng bansa. Inaasahan din ng Fitch Rating na lalago ang ating ekonomiya. Tanong lang mga kababayan, lumakas ba ang ekonomiya ng Pilipinas? Bumaba ang inflation rate? Sa ngayon kasi panahon talaga ng ngayon, kaya bumaba ang inflation. Nakakabaliw itong mga taong ito. Walang magandang plano sa Pilipinas, kundi ang kanilang plano ay ilubog sa utang ang Pilipinas. No? Sus, grabe na itong gobyerno ito. Ekonomiya sa 5.6%. Pinuri rin ng ahensya ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno sa fiscal consolidation at pagpapababa ng budget deficit. Para mas maipaliwanag po ito at masagot ang ano ang ginawa ng gobyerno para mapababa ang budget deficit? Wala namang ginagawa yung gobyerno. Ano ang ginagawa? Nagbibinta ng ari-arian, nagbinta ng gold, kinukuha yung mga pundo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yun ba ang ginagawa ng gobyerno natin para mapababa ang budget deficit? Yung budget deficit, yan ba ang ginagawa nyo? Grabe naman, kung itudo nyo na yung Maharlika Fund na yun, nasaan na kaya yun? No? Kasi kung bibitawan na yung Maharlika Fund na yan, ipupundo talaga yung Maharlika Fund na yan, kung para talaga sa negosyo ng Pilipinas ang Maharlika Fund, di, maniniwala pa ako na kung ipupuhunan yung Maharlika Fund na yan, ipupuhunan sa negosyo, maniniwala pa ako na makakabawas yan sa budget deficit taon-taon ng gobyerno.
Pero anong ginagawa ng gobyerno ito? Para daw mabawasan ang budget deficit, mangungutang ng mangungutang. Anong utak mayroon mga hinayupak na ito? Puro pahirap sa taong bayan ang gustong mangyari. Ay, ipakinggan pa natin yung Inyong mga katanungan tungkol sa fixed rating ng bansa. Kasama po natin ngayon si Finance Assistant Secretary Neil Cabiles. pitch rating. Maganda naman yan, pakinggan. Magandang pakinggan. Kasi mayroon pa rin nagtitiwala sa Pilipinas na magpapautang. Kaya lang, wag naman na sanang mangutang kasi ano na lang mangyayari sa bayan kung sakasakali. Pag lubog na sa utang, hindi na makabayad. Natural, katulad ng isang bangko. Magsasangla ka ng isang lupa ngayon. Ngayon, may kontrata yan, sabihin na sa loob ng 20 taon na hindi mo matubos ito, iilitin namin yung lupa. Ganyan ang mangyari. Ganyan mangyayari sa Pilipinas. Payag ba kayo mga kababayan? Kaya katulad yan. Yung sigurado talaga ako na yung sinasabi nito ni Attorney Anticler Castro na mayroong mga nagpapautang ng mga investors sa maliit na halaga. Kasama dyan yung World Bank. World Bank. Marami na po tayong utang sa World Bank. Sino ang may-ari ng World Bank? Rockefeller Foundation. Yan din ang nagpundo sa pandemic. Rockefeller Foundation. Yan din ang nagplano sa COVID pandemic. Rockefeller Foundation. Saan nakabase ang Rockefeller Foundation? Deep state ng Amerika yan. Yan yung mga pinakamayayamang korporasyon sa buong mundo. Yan yung nagmamay-ari ng mga bangko sa buong mundo. Ngayon, papayag ba kayo, mga kababayan kong Pilipino, na itong Pilipinas ay magiging pag-aari na ng mga Rockefeller? Lahat tayo magiging alipin ng mga Rockefeller dahil sa napakalaking utang. Papayag ba kayo mga kababayan? Hindi pwede yun. Para saan pa ba na magdeklara tayo ng Independence Day, nagsiselebrate tayo ng Independence Day, kung muli naman lang tayo magpapasakop sa mga hinayupak na mga elitistang mga makademonyo na yan. Mga satanista yan Ay singit ko mga kababayan. Kaya pala nangyayari ngayon, ganito nangyayari sa ating bansa. Dahil di ba sabi ng pangampanya ni Bangag noong panahon ng pangampanya, kailangan na nating sumunod sa New World Order. Kaya nangyayari ito ngayon sa Pilipinas dahil sa New World Order. At sino yung mga gumawa ng New World Order? Yan din ang mga Rockefeller. Yan din ang nagpasulat sa bato sa Georgia Guidestone na matatagpuan sa Georgia. Na mayroong 10 Commandments din na ang unang-unang utos, pinakaunang utos, maintain humanity within 500 million people in perpetual balance of nature. Yan po, sila po ang mga gustong kontrolin ang buong mundo. Pati population gustong kontrolin. Kaya nga nagkaroon ng COVID pandemic dahil sa depopulation agenda. At kasama yan sila. Naisingit ko lang yun mga kababayan Kaya ganitong nangyayari sa Pilipinas. Lahat ng mga bansa na sumusunod sa New World Order, pabagsak lahat. Pabagsak lahat.
Bakit? Isa sa mga mentor ng New World Order ay ang World Economic Forum. Sino ang founder ng World Economic Forum? Si Klaus Schwab. Yan ang mentor ngayon ni Tambaluslos. Kita nyo ang malinis yung mga pagkakagawa ni Tambaluslos sa kapirahan ng Pilipinas dahil nag-aral siya doon kung paano maging engineer ng korupsyon sa World Economic Forum. Lahat ng kasinungalingan itinuturo doon. Lahat ng taktika. Bino kababayan, isingit ko muna. Baka nabalitaan nyo na sa Davao ngayon na yung bahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nire-raid, binabalak na i-raid. Pati bahay ni Congressman Pulong Duterte. Balak i-raid ng CIDG. Bakit? Dahil mayroong silang dapat pagtakpan. Yan ang talaga ang ginagawa ng ano. Pag may masamang binabalak o kaya may pagtatakpan ng mga ano, may importanteng may mahalagang nangyayari na hindi dapat malaman ng taong bayan, gagawa yan sila ng ano, ng ingay. Dahil yan ang tinuro sa kanila. Di ba? Nakailang bisis na bang mag-attend ng World Economic Forum si Bangag at saka si Martin Romualdez. Dahil yan ang tinuro sa kanila, yan din ang ginagawa nila ngayon. Kung bakit gumawa sila ng ano ngayon, gulo sa Davao, para mapagtakpan itong nangyayaring investigasyon sa money laundering na ginawa ng pamilyang Marcos. Binalita sa Hong Kong, sa Taiwan. Kasama doon dyan ang 350 tons of gold na binibininta na sa iba't ibang sulok ng mundo na posibleng kumita daw ang Marcoses ng $100 billion. No? Kaya malamang mga kababayan, kung bakit gumawa sila ng kaguluhan ngayon doon sa Davao, malamang ito yung kanilang pinagtatakpan. No? Lumayo na tayo sa ating topic. Pakinggan natin si Attorney Auntie Claire Castro. Si Cabiles, good morning. Yan pakinggan nyo God, legit yung almost 2 terabytes na flash drive sa maliit na to. Sobrang puno na yung... Pakinggan nyo Yes, hello, magandang umaga. Good morning. So, based as the sa release ng Fitch ratings noong April 29 as 2025, pinagtibay or na-firm ang rating ng Pilipinas na BBB with a stable outlook. So first and foremost, ano ang ibig sabihin ng credit rating is that ang credit rating ay simple lang na actually measure ng kakayahan ng isang umuutang kagaya ng Pilipinas o ng pamahalaan ng Pilipinas sa kanyang kakayahan para bayaran o i-meet ang obligasyon nito o ang utang nito. Sa BBB rating, which is investment grade, ibig sabihin nito ay mataas ang kakayahan na makabayad sa utang at mababa ang chances na mag-default sa utang na ito. Ang importante na parte dito sa pag-affirm ng Fitch rating is yung outlook na stable. Fitch pala, hindi pala Pitch. Fitch. Base sa mga consultations namin ng credit ratings advisors ng mga bangko na tumitingin din ng credit quality ng Pilipinas at sa mga contacts. Sabi ko na nga ba bangko. Bangko ang magpapautang sa Pilipinas. At wala
default. Ibig sabihin yung hindi nakakabayad ng utang. Ang tanong, sino magbabayad ng utang? Inuubos na ng mga hinayupak na yan yung pera ng kaba ng bayan. Sino magbabayad ng utang? Taong bayan ang magbabayad ng utang. Panay bayad ng mga taxes. Tapos hindi naman na mababayaran ng utang. Napupunta lang sa bulsa ng mga hinayupak na ilang opisyalis ng gobyerno na yan. Ngayon, ginagamit nila sa eleksyon. Oh. Kaya mga kababayan, isingit ko lang ulit. Baguhin na po natin ang ating mindset ha. Pag bumoto po tayo, wag na po natin isingit yung iba. Bumoto po tayo ng PDP Laban, straight. Senatoriables, straight talaga. Bahala na kayong magdagdag ng pang-12. Basta yung pang-11 ay dagdag nyo na lang po si Attorney Dr. Joey Montemayor. Dati ko pong kasangga sa pagkikipaglaban sa Kubidyot Landimunik. Ngayon, bakit mga kababayan pinag-uusapan itong pitch na ito? Dahil mga kababayan, ang gobyerno ito ay wala talagang planong maganda. Pilit na ipapaintindi sa taong bayan na maganda daw ang record ng Pilipinas sa pangungutang. So, ibig sabihin, hindi talaga sila titigil sa pangungutang. Kahit wala naman silang ginagawang mga proyekto na kapakipakinabang sa buong mamamayang Pilipino. Mga kababayan, hindi na natin ito tatapusin kasi nababad trip na ako sa na ito eh. Imbis na maganda yung maganda yung ibibigay nila sa atin, mga accomplishments nilang ibibida nila sa taong bayan, bad shot tuloy pinabimi. Accomplishment nila mga kababayan ay ipagyabang sa taong bayan ng Pilipinas ang Fitch rating na may napakagandang rating daw. So, puro utang lang naman yung pinag-uusapan. Buti sana kung nangungutang na napipikinabangan ng buong sambayan ng Pilipino. So mga kababayan, huwag niyo kalimutang iboto itong ating mga kandidato Yun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood dito sa ating video. Maraming salamat po.